Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon ay Lunes Santo at patuloy tayo sa ating pagninilay ngayong mahal na araw. At narinig natin sa ating ebanghelyo, bago tuluyang harapin ng ating Panginoon ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan, nakakuha siya ng oras, ng panahon para dumalaw sa kanyang mga kaibigan. Itong magkakapatid na Lazaro, Marta at Maria ay mga kaibigan ng ating Panginoon. Kapag gusto niya ng simpleng kwentuhan, kaunting kainan, nagpupunta siya sa tahanan ng magkakapatid na ito at nandun lang siya para makipagkwentuhan at makikain. Pero sapat na yon para lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Kaya nga, sa pagharap niya sa kanyang kamatayan, alam ni Jesus na itong kanyang mga kaibigan na ito ay maiiwan. Kaya sinigurado niya na makadalaw bago ang lahat. At narinig natin sa ating ebanghelyo kung papaanong bawat isa sa magkakapatid ay may kanya-kanyang katangian. Sabi dito, si Marta naglingkod kay Jesus at ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagluluto ng pagkain para sa kanilang bisita at kaibigan. At sisiguraduhin ni Marta na ang kanyang lulutuing pagkain ay talagang magugustuhan ni Jesus. Iyon si Marta. Mas gusto niya ang magpakaabala sa paglilingkod, sa paghahanda para kay Jesus. Iba naman si Maria. Si Maria, mas pinili niya ang maupo sa paanan ni Jesus, makinig sa kwento, magtanong, at magkaroon ng mas simpleng conversation. Para kay Maria, ito ang kanyang mahalaga at dapat gawin, ang makinig at makipag-usap kay Jesus. Pero sa pagkakataon na ito, para bang ramdam ni Maria na malapit na ang paglisan ni Jesus sa mundong ito. Kaya, sabi ng Ebanghelyo, binuhusan niya ng napakamahal na pabango ang paa ni Jesus upang ito'y linisin at ang ipinangpunas ay ang kanyang sariling buhok. At napansin ito ni Judas Iscariote, kasamang alagad ni Jesus. At nagsabi siya, sayang, napakamahal nung pabango na yan. Kapag iyan ay ibebenta, aabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. At ang pinagbilhan, pwede pang ipamigay sa mga mahihirap. Pero nagbigay ng side comment ang sumulat ng Ebanghelyo si San Juan. Sabi niya, hindi dahil sa may malasakit si Judas Iscariote sa mga dukha, kaya niya sinabi yun. Ang totoo, bilang tagapag-ingat ng kanilang salapi, itong si Judas Iscariote ay kumukupit at alam ng mga alagad na itong si Judas Iscariote ay magnanakaw. Nasisilaw siya sa salapi. Kaya nga diba, dahil sa kanyang pagkasilaw sa salapi, nagawa niyang ipagpalit ang kanyang pagkakaibigan, ang tiwala na ibinigay ni Jesus sa kanya sa 30 pirasong pilak.
Si Lazaro, ayon sa Ebanghelyo, nandyan lang din sa tabi ni Jesus, nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan. Pero itong pagkakataon na ito ay yung pagkakataon na si Lazaro ay muling binuhay ni Jesus. Kaya marami doon sa tahanan ng magkakapatid na ito ay mga osisero, mga marites, mga gustong makipag-chismis. Kasi balitang-balita ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Kaya gusto nilang tignan, totoo ba? Ano bang itsura ni Lazaro? Ano ba ang ibig sabihin ng ilang araw ng nakalibing tapos binuhay ni Jesus? At sabi ng Ebanghelyo, sa lahat ng nasaksihan ng mga tao na nandoroon, maraming mga Hudyo ang tumiwalag sa kanilang pagiging Hudyo at naniwala kay Jesus. Itong mga ganitong kwento ay magpapatuloy sa pagninilay at sa pagdarasal natin ngayong panahon ng mahal na araw. Na para bang kung tunay na pagninilayan nating mabuti ang bawat pangyayari sa pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon. Bagamat matagal na itong nangyari, maaari pa ring maibuhos ng Diyos sa atin ang biyaya na kinakailangan upang tayo'y mapatatag sa ating pananampalataya. Maraming mga himala na matatawag ang ginawa ng ating Panginoon kahit na siya'y kasalukuyang naghihirap, namamatay sa krus. At hingin natin sa Diyos na tunay na maranasan natin ang biyayang ito ng pagpapagaling, pagpapatawad, pagbabago ng buhay. Amen.